Cell function na madalas nakakalimutan pero game changer. Tara, ituro ko sa'yo. Alam, gusto mo rin ba matuto ng basic data entry na ganito? Yung tipong may data ka, tapos pag click mo yung save na yan, mapupunta siya dito. So first, dapat naka-on yung developer option mo, punta ka sa insert, tapos maglagay ka ng button. Tapos ito, pangalanan mo na lang ng nais mo. Ako naman, gusto ko save. Ayan. Tapos itong mga categories mo na yan, maglagay ka lang din dito sa another sheet o sa data mo. Tapos transpose mo. Kasi dyan magdadump yung data. Tapos lagyan mo na lang ng border. Ayan. So dito, punta ako ngayon, lagyan ko na ng mga pangalan o details yan. Tapos dito ako sa developer, i-record ko yung macro eh. Pangalanan mo na lang yan kung anong gusto mo. I-copy mo yan kapag na-click mo na yung record macro. Punta ka sa E1, control down mo, control left, control up. Tapos click mo tong use relative reference. Tapos baba ka lang dyan, tapos unclick mo ulit. Tapos i-paste mo na dito using transpose yung kinapi natin dun sa input natin na sheet. Ayan, nakita nyo? Tapos ito, clear contents ko na lang yan. Tapos stop recording ko na. Tapos yung save na button na yan, i-right click ko. Punta ka sa assign macro. Ayun na yung na-create natin na macro. Tapos click mo, okay. So once na nag-input tayo dito, ito na lang yung gamitin ko. Resize ko na lang, copy ko na lang dito. Paste as value, transpose ko na lang ulit. Ayan, kapag ilinik ko yung save, nakita nyo, nagkaroon na. Tapos, di ba minsan nagkakataon na ayaw natin sana, kapag na-input na sana natin yan, dapat hindi na pwedeng maulit. So, pwede natin gawin yon. So, first, dapat, i-paste ko lang muna ito dito. Ang una natin gawin, is punta ka dito sa Visual Basic, hanapin mo yung modules na yan na nakreate natin na macro. Nagkakaroon yan. So, hanapin mo siya dyan. May sisend ako na sa comment section na script. I-paste nyo dito. So, once na may paste mo yan dyan, palitan mo lang yung, syempre, yung pangalan yung pinangalan ko kasi dito, macro 2. Pangalanan nyo na lang din to nang naaayon doon sa naming convention na nalagay nyo doon sa macro nyo. So, kapag niran ko to, kung nakita nyo may error pa, ibig sabihin, meron pang yung pinol niya dito macro 1 kasi. So, pinalitan ko na lang to na macro 2 yung pangalan ko mismo ng macro ko. So, continue ko lang yan. Once na sinave ko na yan, magpuproceed pa rin yan. Bakit? Kasi, dapat yung inassign natin na macro, ibahin na natin. So, ito, delete ko muna to. Okay? Tapos, i-copy ko na lang ulit to para naka-ready na. Paste as value ko, tapos transpose ko na lang ulit para i-ready ko lang. Tapos ito, i-right click mo ulit yan, assign macro ka ulit. Ito na yung piliin mo, yung pangalawa natin na script. So once naklinik ko yan, nakita nyo, ayaw na niya. Kasi may duplicate document number na nakita dyan sa datasheet natin, not unless mapuproceed lang yan kapag pipilitin mo makaalis si Alice Go sa Pilipinas. Ay dito nagtry na ako dito ng document number na iba. At pangalan, lagay ako dito ng age. Tapos isi-save ko, kung nakita nyo, successful yung data natin. At nandyan rin. So, ganun lang siya ka-basic. I hope nakatulong.